Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarting nanay na magbabahagi sa inyo ng napakasarap na namang lutuin na pwede ninyong ihain sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon ay magluluto tayo o paano ba magluto ng chicken buffalo wings na napakasarap pero simple lang ang mga sangkap na ating kakailanganin. Hindi mo na kailangan pang umorder sa mga restaurant dahil ikaw mismo kayang-kaya mo na. So tara na, atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ngayon, narito yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating chicken buffalo wings. Unang-una, kailangan natin ng chicken wings, chicken breading, any brand po pwede kayong gumamit, ketchup, margarine, o pwede kayong gumamit ng butter, spring onion, pamintang durog o pwede rin kayong gumamit ng pamintang pino, asukal, sibuyas, bawang, at toyo. Siyempre, kakailanganin din natin ng mantika para sa pagprito ng ating chicken. So, ngayon, mag-start na muna tayong ibabad ang ating manok at yung ating chicken breading. So, mag-start na po tayo. So, ilalagay na natin tong ating chicken breading. Paghahaluin natin sila, tapos, imamarinate natin to kahit mga 15 minutes bago natin iprito para mas kumapit yung timpla ng chicken breading. So, ilagay muna natin yung kalahati, tapos i-massage muna natin, saka natin ilagay pa yung natitirang kalahati. Ngayon, after natin mailagay yung ating chicken breading sa ating chicken wings, hayaan muna natin to ng 15 minutes para mas manuot yung timpla ng chicken breading. Balikan natin siya after 15 minutes, saka natin ipiprito. So ngayon, after 15 minutes natin na hinayaan yung ating manok na may chicken breading, nagsalang na ako ng kawali at magpapainit na tayo ng ating mantika. So maglalagay ako ng mantika. Dapat mas marami para mas maganda yung luto ng ating chicken wings. So ayan, mainit na yung ating mantika. So maglalagay na tayo ng ating chicken wings. Dapat lutuin lang natin to ng medium heat. Hindi po malakas ang apoy para hindi mabigla yung inyong piniprito. Para tama yung luto. So hintayin lang natin siya hanggang mag golden brown. Ayan. So, okay na yung ating chicken wings. Dapat ganyan, golden brown po yung kanyang itsura. Naluto siya ng hindi binigla. Dami tayo ng salaan. Then, isasalang natin yung mga natitira pa.
tapos na tayong magprito ng ating chicken wings. So, ayan, makikita ninyo. Napaka-crispy niya. Talagang ulam na. So, mag-start naman tayong gumawa ng kanyang sarsa o nung kanyang timpla para sa ating chicken buffalo wings. So, start na tayo. So, ngayon ang una natin gagawin, nagpainit ulit ako ng pan at maglalagay tayo ng margarine. So, unahin natin ilagay yung ating margarine sa ating pan. Saka natin igigisa yung ating sibuyas at bawang. So, hayaan muna natin uminit yung ating pan. So, mainit na yung ating pan. Ilalagay na natin yung ating margarine. O, pwede kayong gumamit ng butter. So, inuulit ko. Mas masarap kapag maraming margarine o butter. So, kanya-kanya po tayong diskarte sa pagluto ng chicken buffalo wings. Pero ito lang yung aking recipe na simple lang pero masarap. So, hintayin lang natin yung matunaw bago natin igisa yung sibuyas at bawang. Natunaw na yung ating margarine. So, ilalagay natin yung ating bawang at sibuyas. So, sa sauce ng ating chicken buffalo wings, madali lang to. Kasi luto na yung ating chicken wings. So, saglit na lang tong ating pinaka-sarsa niya. Ang bango. Mamaniin lang po yun ng aking mga anak. Baka sa kanila kulangin pa. So, napakasimple lang po nito at alam ko kayang-kaya niya itong gawin. Kaysa bibili ka sa restaurant ang mahal-mahal. Ngayon, kapag nalanta na yung bawang at sibuyas ninyo, ilalagay na natin yung ating ketchup. So, yung iba, tomato sauce yung ginagamit. Sa akin kasi ay pangmasa at paborito ng mga bata yung may tamis anghang. Kaya maglalagay tayo mamaya ng sugar. So, sa asukal, depende po yun sa inyo kung gaano yung gusto nyong timpla. Kung matamis-tamis or sakto lang. So, lulutuin nyo to ng low-medium heat lamang po. Para hindi mabigla. At yung ating toyo. Hindi na tayo naglalagay ng asin kasi may timpla na yung ating chicken. Yung ating paminta. At yung ating spring onion. So, kapag kumulo na po yan, okay na, laban na. At yung ating asukal. Ayan. Tapos pwede nyo pong tikman, depende sa panlasa ninyo kung gusto nyo magdagdag ng asukal or kung gusto nyo ng maanghang, pwede kayo maglagay ng siling labuyo para sa mga mahilig sa maanghang. Ang sarap. So, ilalagay na natin yung ating manok na pinirito kanina. So, yan na. Ito na yung ating chicken buffalo wings. So, kapag hinalo nyo na po yung chicken sa sarsa niya, pwede nyo nang patayin yung apoy. Kasi luto naman na po yung ating manok. At pwede nyo na itong i-serve sa inyong mga chikiting. O sa inyong pamilya, sa mahal nyo sa buhay, di ba? Magugulat sila, marunong na kayong gumawa ng chicken buffalo wings na napakasarap at napakasimple ng mga sangkap. So, tara na, isi-serve na natin to. So, ito na ang ating finished product, ang ating chicken buffalo wings. So, kitang-kita nyo, napakaganda ng kulay at talagang napakabango. At nakita nyo naman yung ating mga sangkap na ginamit, napakasimple lang at alam kong kayang-kaya nyo itong lutuin sa inyong tahanan. Para naman maiba sa paningin ng inyong mga mahal sa buhay na meron kayong panibagong recipe na maihahain sa kanila. So,
So, inuulit ko po. Iba-iba tayo ng procedure, iba-iba tayo ng sangkap sa pagluluto ng chicken buffalo wings. Pero ito lang yung aking may babahagi sa inyo. Napakasimple ng mga sangkap para mailuto ninyo o maihain ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Pwedeng-pwede nyo tong idagdag sa mga okasyon na meron kayong parating. So, tikman na natin. Kinamay ko na dahil pangkain lang talaga yan. Wow. Sarap. Ang sarap ng lalasa talaga yung margarine na nilagay natin. Napakalinamnam. Masasuggest ko sa inyo, mas masarap to kapag maanghang. Nilagyan nyo ng sili. Panalo. Ang sarap. Sisimutin mo talaga yung sa daliri mo. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka pa sa lahat ng recipe na ibabahagi ko pa. Maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay. Paalam!